nagpapasalamat kami kay Presidente at sa DPWH, CDC. Nung pumasok si Secretary Grace as DPWH, umilis bigla itong Top Avenue. It's been a while. Bonifacio. Itong Alaw Bonifacio. And to complement yung action ng national government, yung tutulungan nito, which is nakikita nyo ngayon, ay dinevelop naman namin buong paligid ng Loton at hanggang Basa at Aroseros, wherein doon natin nilagay naman yung mga box culvert na single barrel, double barrel, and triple barrel. Para yung ginawa dito na Office of the President through DPWH, sasaluhin doon. Tapos yung MMDA naman, yung pinakadulo nito on this going north is the MMDA pumping station, which kasama ko rin si Chairman Agnes na nagbisita na inaayos din nila. Tapos ito naman gagawin naman natin towards west, ginawa na rin ng DPWH, and hopefully yung gagawin ng DPWH na fix yung mga pumping station na hindi na power up in the past. Siguro ay nagpo-couple of weeks power up so that magamit natin na maibisan yung stagnation ng tubig sa Avenida o Top Avenue. At ito naman ay tuloy dahil may ginagawa rin natin with the Maura, Pedro Hill, Remedios, and so on and so on. And we are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikit pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung lang-over ng flooding sa Maynila. But ang pinapantinan namin ngayon, kung saan nagkaroon ng new installation, new development, ay maging effective pa. Ang assetness of the development of Darating Natin. That includes the development of the local government of Manila, DPWH, MMDA. So tatlong ahensya na pamala na nagtulong-tulong na. At saka gusto ko rin na patotohanan yung sinabi ni Secretary Bates na talagang mabigat yung tagubilin ni Presidente Marcos na ayusin yung ating flood control sa Manila at Metro Manila. So we're very happy and grateful na malaking resources ng national government was being poured to the city of Manila. So tuloy-tuloy lang. Malayo pa ha. Huwag kayo masyado expect masyado. But as you can see, we're here today to show that things are being done. And if I may borrow things work slowly but surely. It's a surgical approach na ginagawa. Hindi na warde-warde. Tapos may proper coordination sa different agencies, especially national government and local government. Okay. Bago yung tanong na, sisimula ko yung sinabi ni Mayor, importante maintindihan ng mga kababayan na yung solusyon sa mga hindi lang yan isa. Marami yan. Kapit-kapit yan kung konektado. Yung pag-drainage, yung pag-drench natin dyan sa Bagete, mamaya papakita ko eh. Norme yung ginagawa natin dyan. Yung mga pumping station na kailangan na natin may ipaganahin. Yung mga ginagawa ni Yorme na pagpapagaling ng mga box culverts na nakatransito, lahat yan konektado. Kaya napaka-importante talaga na nag-uusap yung lokal at yung national. Dati kasi kulang sa ganun. Minsan nga halos yung nag-uusap. Kaya nagkakanya-kanya. So, yun ang sinabi ni Presidente na hindi na may pwede. Kaya lahat nag-uusap. So, ano yun? Naalala mo nung araw, Vice Mayor ako, no? Umabot ang tubig yan. But the city government acquired the machinery enough additional horsepower to pump out the water sa Lagos
Pero nung nakarang napansin ko pat bagamat nagbaha dito pero hindi nalunod ang lagos nila. It's a very critical road. Pag yan ang nagsara, medyo major artery yan with regard to intercity bridge crossing. So maapektuhan ng Metro Manila pagka nagsara yan. But bagay na pinagpapasalamat ko naman sa City Engineering Office na nakatutok naman talaga sila. At saka yan na dinevelop yan ng city government. Naalala mo yung nire-request ng mga motorista na ngayon makinis bago semento yung lagos nila. Plus, on top of that, the machine pump up the water. Kasi malalim. But so far, cross finger pat kung ano nangyari last year, sana yun din ang ina-expect natin na hindi mabara, hindi masara ng flood water ang lagos. Hindi na langoy nila. Pangarap ko sila langoy nila. Thank you. Next question. For the record, kailan sinimulan yung drainage project and yan ang natap? January simula. Pero ang problema dito, kaya nagsimulan ko na sila sister namin. Pero, nag-take over si tapos pinisita namin ito parang February, March, tapos nagagamit yung sigurado natin about mag-magka. In fact, advance pa to kasi dapat expected natin mga June, pero mga 2-3 weeks in advance. Importante lang talaga, nakatuto mga district engineers natin para sa alam mo, parang pinagpapalasakin natin. Kaya nagpapasalamat ako sa mas masarap. Pati yung punta natin ang Bonifacio, ang nakatenda doon, pinagpapasalamat. Bakit po na-check ang project? May ibang problema, pero it's really kulang sa akin. Kaya mo pag hindi ka punta natin, yung pagkabista. Ganun talaga makita, bagal-bagal. Pero pag nakadito, open time expected siya. Pero pag nakatuto, at alam na may consequence. Ibig sabihin, kapag hindi mo na-meet yung deadline mo, may financial consequence dun sa pagkabis ka, may liquidated damages na, may masakit yun. Ang problema dati, siguro, may mga palalas yung mga contractor, ini-impose yung penalty, tatapos ng penalty. Pero ngayon, wala na. Next question. Ano po yung naging observation ko? Hindi. Nag-dredge tayo. Kasi na, ayan, kasi ang tao na pero kapag yun na po, magpapago. Kaya na yun, pala yun nga. Yun ang ginagawa natin. Yun, ang medium cost na. Offense ka. Ngayon, napansin namin, ginamaan na. So, sabi ko, hindi kaya natin maliit na pan o parts. Para mas may isupat sa patuan. Isupat man. Sir, may plans na ba to extend or parang we're still looking for funds? Lalo na yung other side. Okay. Parallel. Yung other side, request tayo for funding for 2026. Kasi wala tayong new funding for 2026. So, kaya, tayo ng pag na-approve yun, hindi na tayo magkita yun na 27 para sa kanila. Sisimulan na natin this year. Okay, thank you. Thank you. So, yung join us there. Okay, thank you. Sakay na ako your Bonifacio Drive, Carmen, Manila. Ano, isang kapit, sa litig. Ano yung surat? Bonifacio Shrine sa may ano ng anak ng Manila. Manila Hotel, yung kalsada ron na ginagawa.